Simula ng kunin ng mga Nazi ang kapangyarihan, nagbago ang lahat ng bigla para sa milyong-milyong tao. Ang mga patakaran ng partido ay hindi lang nanatili sa kalye. Pumasok ito sa mga tahanan, sa mga klase at sa mga trabaho. Nagsimula ang lahat na umikot sa mga utos mula sa itaas. Ang mga bagay na kinakain, ang mga sinasabi sa bahay, kung paano pinalalaki ang mga anak, kung ano ang pinapanood sa mga libreng oras. Hindi na ito isang personal na desisyon. Ipinataw ang mga utos ng walang espasyo para sa mga tanong. Ang mga dating usaping pribado ay naging kontrolado ng Estado. Ang takot, ang mga matang nagmamasid, at ang presyon mula sa kapaligiran ay naging bahagi ng araw-araw na buhay. Ang iba ay nag-adapt, ang iba ay nagkunwaring hindi, at ang ilan ay nagsikap na hindi sumunod sa laro. Ang mga kalye ay napuno ng mga bandera, pinipilit na pagbati, at pampublikong mga parusa. Walang sino man ang nakakaramdam ng kapayapaan. Kung hindi ka umaangkop, itinataboy ka o pinapawalang halaga. At nang dumating ang digmaan, ang kakulangan at karahasan ay nagpatuloy na magwasak sa lahat. Paano nga ba talaga naranasan ang impyernong ito mula sa loob, sa gitna ng katahimikan at anyo ng kaayusan? Ang simula ng diktadurang Nazi. Nang angkinin ni Hitler ang posisyon ng Chancellor noong Enero ng 1933, wala siyang karamihan sa parlamento ni isang matibay na suporta mula sa lahat ng sektor ng bansa. Ngunit sa loob ng maikling panahon, ang kanyang estratehiya upang alisin ang oposisyon at kontrolin ang lahat ng mga pook ng kapangyarihan ay nagbigay daan sa sinuman na nais labanan ito na mawalan ng puwang. Ang sunog sa Reichstag, ang gusali ng parlamento ng Alemanya, ay naging perpektong dahilan. Isang araw matapos nito, ipinasa ang mga bagong batas na nagbigay kapangyarihan sa gobyerno na arestuhin ang sinuman nang walang mga ebidensya o paglilitis. Nagsimula ang isang direktang pag-uusig laban sa mga komunista, sosyal-demokrata at sinumang may kritikal na boses. Ang mga kampo ng konsentrasyon ay nagsimulang mapuno mula sa unang sandali, hindi ng mga kaaway militar, kundi ng mga mamamayan na may ibang pananaw. Hindi ang karahasan mismo ang pinakanagulat, kundi kung gaano kabilis itong naging normal. Hindi nilusaw ng mga Nazi ang lahat ng partido ng sabay-sabay, ngunit nagtagumpay sila na mapawi ang bawat isa na may napakaliit na pagtutol. Sa loob ng wala pang 6 na buwan, ang Alemanya ay naging kontrolado ng isang solong partido mula sa pagiging isang demokratikong republika. Pinalitan ang mga unyon ng isang natatanging organisasyon na kontrolado ng rehimen. Ang mga nagtatrabaho ay hindi pwedeng magreklamo o magwelga at kapag sinubukan nila, natatanggal sa trabaho o nakakulong. Ang mga pahayagan, radyo, mga libro at pelikula ay nagsimulang sumunod sa iisang script. Hindi lang ito sensorsyo, kundi patuloy na propaganda na nilayon upang ipakita si Hitler bilang tagapagligtas ng Alemanya. Sa mga paaralan, pinilit ang mga guro na sumapi sa unyon ng Nazi at magturo ng mga pagpapahalaga ng rehimen. Ang mga bata ay tinuruan mula sa murang edad at ang mga nagpapakita ng natatanging kakayahan ay ipinapadala sa mga paaralang pang-estado kung saan ang mga magiging lider ng partido ay pinalalaki. Sa mga nayon at lungsod, nagsimula ang mga grupong kabataan na nagpupromote ng mga pisikal na aktibidad, parada at bulag na pagsunod. Nagsimulang maramdaman ng mga Hudyo ang unang mga palatandaan ng pag-iisa. Hindi na sila pinapayagan sa ilang mga trabaho sa gobyerno ni magturo sa mga universidad. Bawal silang magpakasal sa mga Aleman at iniiwasan sila sa buhay pampubliko. Bagamat hindi pa tinatalakay ang eksterminasyon, nagsimula na ang kanilang pagsasama mula pa sa simula. Marami sa mga Aleman ay hindi mga fanatic, ngunit pinili nilang magtakip mata. Ang iba, dahil sa takot o pakinabang, ay sumali sa bagong sistema. Ang Gestapo, ang lihim na pulisya ng rehimen, ay nagsimulang tumanggap ng mga sumbong mula sa mga kapitbahay, kasamahan at pamilya. Ang pagmamasid ay hindi lang mula sa Estado, kundi pati na rin mula sa mga karaniwang tao. Kasabay nito, nagtrabaho si Hitler upang makuha ang suporta ng mga negosyante at ng militar. Ipinangako niya ang katatagan,
pag-aalis ng komunismo at mga pagkakataon sa paglago ng ekonomiya. Ang kasunduan ay tahimik. Panatilihin nila ang kanilang kapangyarihan basta't hindi nila tinututulan ang bagong kaayusan. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang ay ang pagpasa ng batas na nagbibigay kapangyarihan na nagbigay kay Hitler ng karapatang magpasa ng mga batas nang hindi dumadaan sa parlamento. Mula noon, bawat kautusan ay may agarang bisa. Ito ang formal na simula ng kanyang diktadura. Ang sistema ng hudikatura ay binago rin. Pinilit ang mga hukom na manumpa ng katapatan kay Führer at sumunod sa opisyal na linya. Ang mga paglilitis ay hindi na makatarungan. Ang batas ay hindi na isang hangganan para sa kapangyarihan, kundi isang kasangkapan upang palakasin ito. Pinalakas ang mga parusa. Marami ang ikinulong ng walang ebidensya at ang iba ay nawala ng walang bakas. Ang mga universidad na dati ay mga sentro ng malayang pag-iisip ay nilinis. Ang mga guro na hindi sumusuporta sa ideolohiya ng rehimen ay pinaalis. Ang mga estudyante ay nakilahok sa pagsunog ng mga libro, naniniwala na nililinis nila ang kulturang Aleman. Ang bilis ng pagbabago ay nag-iwan sa marami ng walang reaksyon. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang buwan. Napuno ang mga kalye ng mga simbolo ng Nazi. Ang imahe ni Hitler ay nasa bawat pampublikong tanggapan, sa bawat paaralan, sa bawat tindahan. Wala nang puwang para sa pagiging neutral, kasama kanila o laban sa kanila. Ang patuloy na parada ng mga uniforme, ang mga banderang nakasabit sa bawat balkonahe at ang mga pinipilit na pagbati ay hindi lang mga simbolo. Mga malinaw na senyales ito kung sino na ang namumuno. Sa mga pampublikong kaganapan, walang sino man ang magtatangkang maupo kapag tumunog ang himno ng partido. Pati sa mga kasalan, libing at mga pagtitipon ng pamilya, isinama ang mga awit, talumpati at mga pagbati ng Nazi na parabang bahagi ito ng tradisyong Aleman. Apektado rin ang buhay relihiyoso. Bagamat hindi inalis ni Hitler ang mga simbahan, sinubukan niyang pasakupin ang mga ito. Ang ilang mga pastor ay nakipagtulungan, ang iba ay pinatahimik. Ang mga sermon ay nireview at inaasahang maglalaman ng mga mensahe na akma sa opisyal na ideolohiya. Ang mga organisasyong relihiyosong kabataan ay isinama o ipinagbawal, pinalitan ng opisyal na grupo ng rehimen. Sa mga liblib na lugar, kailangang magsikap pa ang propaganda. Maraming magsasaka ang konserbatibo at nagdududa sa mga mabilis na pagbabago. Pero kahit doon, sa wakas ay nagtagumpay ang presyon. Nag-alok sila ng mga insentibo upang sumali sa mga organisasyon ng partido. Bilang kapalit, nakikinabang sila ng mga benepisyo, proteksyon at prestihiyo. Mas madali ang sumunod kaysa magtangkang lumaban. Pati ang sining ay dumaan sa isang ideolohikal na pagsusuri. Ang mga pintor, manunulat at musikero na hindi sumusunod sa linya ng mga Nazi ay itinuring na mga degenerate. Ipinagbawal ang kanilang mga likha at winasak ang kanilang mga karera. Ang pelikula ay naging isa sa mga pangunahing kasangkapan ng rehimen. Ang mga pelikulang maingat na ipinroduce ay nagpapakita ng isang heroikong imahe ng Alemanya at dinidemonisa ang mga kaaway ng Estado. Gumagawa ng mga obligadong palabas sa mga paaralan at pabrika. Walang makapaglilihim sa mensahe. Sa hindi inaasahang panahon, nabuo ang isang klima kung saan hindi na alam ng sinuman kung kanino magtitiwala. Ang mga kaibigang matagal na ay hindi na nag-uusap dahil sa takot na maipagtapat. Ang mga taong dati ay nagbabahagi ng mga progresibong ideya ay nagsimulang mag-ulit ng mga opisyal na parirala upang protektahan ang kanilang sarili. Naging normal na tanggapin ang mga bagay na dating tila hindi maisip. Ang iba ay nag-isip na ang rehimen ay hindi tatagal ng matagal, na ito ay isang pansamantalang yugto lamang. Pero bawat bagong batas, bawat hakbang ay naging permanente. Ang mga pangako ng kaayusan, trabaho at pagbabalik ng ekonomiya ay nakumbinsi ang marami. Bagamat ang presyo nito ay ang pagkalas sa kanilang mga kalayaan, tila ang katatagan ay sulit na. Ang mga plakang kalye, mga martsa at mga salitang paulit-ulit ay nagbuo ng isang ilusyon ng pambansang pagkakaisa.
Ang mga programang pang-empleyo na pinunduhan ng Estado ay nagsimulang magpakita ng mga makikitang resulta. Nagtayo ng mga kalsadang pangmabilis, mga pampublikong gusali at mga pabrika. Ang kawalan ng trabaho ay bumaba ng malaki. Para sa malaking bahagi ng populasyon, ito ay isang patunay na gumagana ang sistema. Hindi nila gustong makita ang nakatagong presyo, ang pagsupil, ang kabuuang kontrol at ang pag-aalis ng anumang oposisyon. Nagbago rin ang pang-araw-araw na buhay kahit sa mga pinakasimpleng bagay. Sa mga paaralan, inaawit ang mga himno ng rehimen tuwing umaga. Sa mga tindahan, may mga plakang humihiling na huwag bumili sa mga tindahang pagmamay-ari ng mga Hudyo. Sa mga tahanan, inuulit ng mga bata ang mga ideya na naririnig nila sa mga pagmamartsa ng kabataan. Nagsimulang matakot ang mga magulang na magsalita sa harap ng kanilang mga anak, baka may magsumbong ng hindi sinasadya. Ang mga postcard, mga pahayagan, at maging ang mga laro ng mga bata ay may mga larawan ng Führer. Naging bahagi na ito ng tanawin, isang figura na imposibleng iwasan. Dumami ang mga pambansang selebrasyon at naging obligado. Ang hindi pagdalo ay maaaring magdulot ng mga kahihinatnan. Lahat ng ito ay idinisenyo upang palakasin ang ideya na ang rehimen ay hindi matitinag at walang hanggan. Ang mga sinubukang magprotesta kahit na sa mga maliliit na kilos ay pininsala. Ang mga intelektual na sumulat ng lihim ay natuklasan at pinarusahan. Marami ang tumakas sa bansa, ngunit ang iba ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ang pagsupil ay naging epektibo kaya't ilang mga pampublikong halimbawa lamang ang naging dahilan upang ang nakararami ay magpasya ng manahimik. Hindi na kailangan ng rehimen ng milyon-milyong pulis upang kontrolin ang lahat. Kailangan lamang nilang maniwala na maaaring silang bantayan. Ang patuloy na pakiramdam na sila ay minamasdan ay nagpahinto ng anumang pagtatangkang lumaban. Nang sa wakas ay napanatili ang kabuuang kapangyarihan, hindi na kinakailangan pang magpanggap ng demokrasya. Wala nang kabuluhan ang mga eleksyon. Para sa marami, hindi na ito isang diktadura. Isa na lamang itong bagong Alemanya. Sumunod ng walang tanong, ang makina ng pagsamba na nagkontrol sa lahat. Nang dumating si Hitler sa kapangyarihan, inilagay ang kanyang imahe sa sentro ng lahat. Hindi lamang siya ang pinuno ng Estado, ipinakita siya bilang tagapagligtas ng bansa. Araw-araw, tinalakay siya ng mga media na para bang siya ay isang halos banal na figura. Hindi siya ipinakita bilang isang politiko, kundi bilang isang tao na nasa ibabaw ng lahat. Ang kanyang mukha ay makikita sa mga opisina, paaralan, pabrika at maging sa mga simbahan. Ang pagsamba sa kanyang persona ay hindi isang natural na pangyayari. Ito ay maingat na inorganisa mula sa kapangyarihan. Ang propaganda ay nagtrabaho upang ipakita siya bilang isang tao na hindi nagkakamali. Ang kanyang mga talumpati ay ipinapalabas sa lahat ng dako. Kahit hindi siya naroroon, may mga loudspeaker sa mga kalye upang marinig ng lahat ang kanyang boses. Inaasahan na ang mga mamamayan ay tatayo at magbibigay pansin kahit ito'y isang recorded na mensahe lamang. Ang idolatriya na ito ay pumasok sa bawat sulok ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga larawan ni Hitler ay ipinag-utos na ilagay sa lahat ng pampublikong lugar. Alam ng mga bata ang kanyang pangalan bago pa ang pangalan ng marami nilang kamag-anak. Ang mga aklat-aralin ay puno ng mga larawan niya. Sa mga kwentong pambata, siya ay lumalabas bilang isang bayani. Hindi bihira ang makita ang mga bata na bumabati sa estilo ng Nazi na may buong naturalidad. Mula sa murang edad, malinaw ang mensahe, kailangan sumunod sa lider ng walang tanong. Ang pagbati gamit ang nakataas na braso ay hindi lamang 1 kilo. Isa itong pagpapakita ng katapatan, ang hindi paggawa nito ay maaaring magdulot ng hinala. Sa mga pagpupulong sa kalye, pati na rin sa loob ng bahay, ang galang na iyon ay naging bahagi ng pang-araw-araw na wika. Ginagamit ito ng mga tao upang bumati sa mga kakilala, mga nakatataas o mga miyembro ng partido. Sa ilang pagkakataon, ito ay naging obligado. Ang hindi paggawa nito ay maaaring magtapos sa isang sumbong.
Ang mga liham na natanggap ni Hitler ay binabasa ng isang espesyal na koponan. Araw-araw libu-libong liham ang dumarating. Marami sa mga ito ay mula sa mga karaniwang mamamayan na humihingi ng tulong o nagpapasalamat sa kung ano ang akala nilang nagawa niya para sa kanila. Kahit hindi niya ito personal na tinutugunan, pinananatili ng opisina ng Führer ang ugnayan. Ang pakiramdam ng kalapitan ay nakatulong upang patatagin ang ideya na siya lamang ang makakaya na lutasin ang mga problema ng bayan. Ang mga pahayagan ay nagsasalita tungkol sa kanya ng may pagpapakumbaba. Walang kritisismo ang pinapayagan. Kung may mamamahayag na nagduda, siya ay tinatanggal o inaaresto. Nagsusulat ng mga artikulo na nagsasalita tungkol sa kanyang henyo, sa kanyang pananaw sa mundo, at sa kanyang dedikasyon sa Alemanya. Bawat galaw niya ay iniulat na para bang ito ay isang makasaysayang kaganapan. Pati na rin ang kanyang mga katahimikan ay binibigyang kahulugan bilang mga tanda ng karunungan. Ang mga artistang nagtatrabaho para sa rehimen ay gumagawa ng mga larawan, eskultura at pelikula kung saan siya ang sentro. Ang iba ay ipinapakita siya bilang isang mandirigma, ang iba bilang isang ama na nagpoprotekta. Lahat ay iniisip upang makita ng bayan sa kanya ang sagot sa kanilang mga duda, ang paraan palabas sa kanilang mga problema. Sa maraming pamilya, ang kanyang larawan ay nakasabit kasabay ng mga magulang o mga relihiyosong figura. Sa malalaking pagtitipon na inorganisa ng partido tulad ng mga ginagawa sa Nuremberg, libu-libong tao ang nagsisilibot ng magkakasunod, nakikinig sa kanyang mga talumpate at inuulit ang mga parirala. Lahat ay planado hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang layunin ay hindi lamang ipakita ang lakas, kundi pati na rin lumikha ng isang kolektibong damdamin, isang pakiramdam na ang lahat ay bahagi ng isang malaking bagay na may isang leader lamang. Ang mga kabataan ay tinuruan upang sundin siya ng hindi nag-iisip. Sa mga organisasyong kabataang Nazi, itinuturo sa kanila na ang katotohanan ay nanggagaling sa itaas. Inuulit nila ang mga pariralang tama si Hitler o alam ni Führer ang kanyang ginagawa. Ang mga duda ay hindi tinatanggap. Kung ang isang tao ay masyadong nagtanong, siya ay tinatanggal mula sa grupo o itinuring na isang traidor. Sa ganitong paraan, nabuo ang isang henerasyon na tinitingnan ang pagsunod bilang isang tungkulin. Sa loob ng Partido Nazi, alam ng lahat na kailangan nilang ipakita ang lubos na katapatan kay Hitler. Ang pinakamataas na posisyon ay pinupuno ng mga sumusunod sa kanya ng walang tanong. Hindi gaanong mahalaga ang karanasan o kaalaman kundi ang pagsunod. Ang estrukturang patayo na ito ay nag-aalis ng anumang pagtatangka ng panloob na debate. Ang mga desisyon ay ginagawa sa tuktok at ibinababa ng walang pagbabago. Walang sino man ang nangahas maglahad ng ibang opinyon. Sa pampublikong buhay, ang mga pagdiriwang ay umiikot sa kanyang imahe. Ang kaarawan ni Hitler ay naging isang pambansang kapistahan. Sa araw na iyon, nagkakaroon ng mga parada, talumpati, mga aktibidad sa paaralan at mga pagpupulong ng partido. Sa mga kalye, may mga larawan siya at may mga paputok. Isa itong palabas na mas malaki pa kaysa sa anumang ibang mahahalagang petsa sa kalendaryo. Hindi ito maaaring baliwalain ng mga tao kahit na hindi sila naniniwala sa kanya. Ang mga mensahe ng rehimen ay palaging nagsasabi na ang lahat ng magaganda ay nagmumula kay Führer. Kung may pabrika na nagbukas, ito ay dahil sa kanyang pananaw. Kung bumaba ang kawalan ng trabaho, ito ay dahil sa kanya. Kung nanalo ang Alemanya ng kahit isang maliit na bagay, sinasabi na ito ay dahil sa kanyang pamumuno. Ang ganitong pananaw ay hindi nagbibigay ng puwang para sa ibang mga figura. Isa lamang ang responsable sa mga tagumpay at ito ay si Hitler. Ang mga opisyal na talambuhay ay hindi isinasaalang-alang ang anumang mga hindi kanais-nais na detalye. Binanggit lamang ang kanyang simpleng pinagmulan, ang kanyang serbisyo sa digmaan at kung paano niya itinaas ang bansa. Lahat ay isinasalaysay ng epiko. Wala nang nabanggit na kanyang mga pagkakamali, kabiguan o mga kontradiksyon. Ang anumang pagdududa tungkol sa kanyang nakaraan ay tinatanggal o binubura. Sa ganitong paraan, nabuo ang isang perpektong imahe na hindi kayang pagtalunan.
Pati na ang mga laro ng mesa at mga materyales sa paaralan ay nagpapalakas sa imahe ng leader. Sa ilan sa mga laro, ang mga bata ay nakakausad sa mga kahon kung tama nilang nasasagot ang mga tanong tungkol kay Hitler o sa partido. Ang mga aklat na pambasa ay naglalaman ng mga anekdota na nagpapakita sa kanya bilang matapang, matalino at makatarungan. Maging ang mga kwento para sa pagtulog ay iniakma upang maglaman ng mga mensahe ng rehimen. Ang paulit-ulit na pag-uulit ay nagtiyak na ang kanyang imahe ay tumimo mula pa sa murang edad. Ipinapakita ng mga lihim na ulat ng rehimen na marami sa mga mamamayan ang hindi naniniwala sa lahat ng sinasabi. Ngunit hindi pa rin nila ito ipinahayag ng malakas. Napakalaki ng presyo ng lipunan. Kung ang isang tao ay nagkomento ng labis, maaari siyang isumbong. Kaya kahit ang mga may mga pagdududa ay sumunod sa laro. Ang mga ito ay pumapalakpak sa mga talumpati, naglalagay ng mga bandila at nagsasabi ng inaasahan mula sa kanila. Si Hitler mismo ay iniiwasan ang makipag-usap sa mga karaniwang tao. Ang kanyang bilog na mga tao ay mahigpit. Ngunit ang propaganda ay pinaniwalaan ang mga tao na kilala niya ang mga problema ng bayan. Kapag may lumabas na kwento ng isang mamamayang tinulungan ni Hitler, ito ay para palakasin ang imahe na iyon. Kahit na ang mga sitwasyong iyon ay labis na pinalabis o imbento, natutugunan pa rin nila ang kanilang layunin. Nagbibigay sila ng pakiramdam na siya ay nakatutok sa lahat. Ang mga nagtatrabaho malapit sa kanya ay nagsabi na hindi siya pumapayag sa mga kritisismo. Ang mga lumapit na may mga pagdududa ay tinatanggal. Ang mga ulat na natanggap niya ay pinipili upang ipakita lamang ang mga bagay na nais niyang makita. Sa ganitong paraan, nabuo ang isang kapaligiran kung saan lahat ay nagpapanggap na maayos ang lahat kahit na hindi ito totoo. Walang sino man ang nais magdala ng masamang balita. Ang ideya na si Hitler ay hindi nagkakamali ay nagkaroon ng malalalim na kahihinatnan. Kapag may isang bagay na hindi naging maayos, hindi siya pinagbintangan. Ang mga ibang tao ay hinahanap na sisihin, mga ministro, mga opisyal o maging ang bayan. Pinapalakas nito ang takot na magkamali. Alam ng bawat isa na kung may isang bagay na hindi magtagumpay, maaari nilang pagbayaran ang mga kahihinatnan. Ang takot at pagpaparangal ay nagsanib na lumilikha ng isang sistema kung saan ang lahat ay nananahimik at sumusunod. Hindi nawawala ang kulto kay Führer sa paglipas ng panahon. Sa kabaligtaran, ito ay naging mas matatag. Kahit na sa mga pinakamahirap na panahon, paulit-ulit pa rin na sinasabi na alam niya ang ginagawa niya. Kahit na ang bansa ay nagsimula ng magdusa, sinabi ng propaganda na bahagi ito ng mas malaking plano. Sa ganitong paraan, pinanatili ang ilusyon, isang figura sa pamumuno, hindi matitinag, na dapat pagsaluhan ng lahat ng hindi nagtatanong. Paano nila ginawang isang network ng mga espiya ang buong Alemanya nang walang uniforme? Hindi nagtagal ang rehimen ng Nazi bago magtatag ng isang network ng pagmamasid na walang kapantay. Mula sa mga unang buwan, lumikha sila ng mga espesyal na katawan na inatasan upang matukoy ang mga kaaway ng sistema. Ang Gestapo, isang lihim na pulisya na walang uniforme, ang may tungkuling hanapin ang sinumang pinaghihinalaan na laban sa partido. Hindi nila kailangan ng mga ebidensya upang kumilos. Isang simpleng paratang ay sapat na upang arestuhin ang isang tao at ikulong siya ng walang paglilitis. Nagsimulang matakot ang mga tao kahit sa kanilang mga kapitbahay. Isang anonymous na ulat lang ang kailangan para mawala ang isang tao. Ang mga bahay ay nirerebisa sa madaling araw at ang mga nahuli ay kadalasang dinala sa mga lugar kung saan wala ng ibang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanila. Madalas, hindi na sila bumabalik. At kung bumalik man sila, nagbago sila, tahimik at natatakot. Walang nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanila. Ang karamihan sa mga mamamayan ay hindi alam kung sino ang nagtatrabaho para sa Gestapo. Maaring ang karnehan, ang guro o maging isang kaibigan. Ang hindi tiyak na kalagayan na ito ang nagpapanatili sa lahat na tahimik. Tumigil na ang mga tao sa pagsasalita ng politika ng malakas.
Sa mga bahay, bumababa ang tinig kapag may binanggit na sensitibong paksa. Ang mga bata ay pinalaki upang igalang ang rehimen, ngunit hinihikayat din silang magsumbong kung makarinig sila ng kakaibang bagay sa bahay. May mga ibang grupo na kumumpleto sa sistema ng kontrol. Ang SS at ang SA ang may responsibilidad sa pagpapatrol, pagpapatahimik at pagpaparusa sa sinumang lumihis mula sa linya. Bagamat sa teorya ay magkahiwalay sila, nagtulungan sila kapag ang usapan ay ang pag-aalis ng mga may iba't ibang pananaw. Mayroon ding mga espiya na sibilyan, mga karaniwang tao na nakikipagtulungan sa mga awtoridad dahil sa paniniwala o takot. Ang mga kampo ng konsentrasyon ay itinatag upang ikulong ang mga itinuturing na delikado ng rehimen. Hindi lamang mga kriminal ang tinatanggal, kundi pati na rin ang sinumang hindi umangkop sa opisyal na kaisipan. Mga mamamahayag, guro, aktivista o simpleng mga tao na nagsalita ng labis. Sa simula, kakaunti lang ang mga kampo, ngunit sa paglipas ng panahon, dumami sila. Ang mga ito ay mga matitinding lugar kung saan ang pang-aabuso ay karaniwan at ang buhay ay walang halaga. Hindi kinakailangan na maging bahagi ng isang grupong pampulitika upang maparusahan. Isang komento na labag sa lugar ay sapat na. Maaaring magbiro ang isang tao tungkol kay Hitler at matapos ay akusahan ng pagtakwa. Maging ang pakikinig sa mga banyagang istasyon sa radyo ay maaaring parusahan. Sinasabi ng mga awtoridad na ang anumang ugnayan sa mga ideya mula sa labas ay isang panganib para sa bayan ng Alemanya. Para sa marami, ang pinakamagandang opsyon ay ang manahimik. Pati na ang mga hindi sumasang-ayon sa rehimen ay pinili na manatili sa gilid. Ang paglaban ay minimal dahil mataas ang halaga nito. Ang sistema ay dinisenyo upang durugin ang anumang pagtatangka ng pag-aalsa mula sa simula. Walang espasyo para sa protesta. Ang mga kalsada ay binabantayan at mabilis kumalat ang mga balita ng mga pag-aresto. Ang takot ay hindi lamang mula sa nakikita. Nasa isip din ito. Ang mga kwento ng nangyayari sa mga bilangguan at kampo ay binabaybay ng mahinang tinig, ng maingat. Walang nakakaalam ng eksaktong nangyayari doon, ngunit lahat ay ipinapalagay na mas mabuting hindi ito alamin. Ang kawalan ng katiyakan ay nagsilbing isa pang sandata. Ang takot ay hindi nakikita, ngunit palagian. Ang uniforme ng isang ahente ay nagdudulot na ng respeto. Ang presensya ng isang opisyal ay sapat na upang magtindig ang lahat. Nalaman ang magtingin sa lupa, magbigay ng maiikli at tamang sagot at huwag magsalita ng malakas. Ang mga interogasyon ay kinatatakutan kahit hindi ka naman may itinatagong lihim. May mga tao na napipilitang magtapat ng mga bagay na hindi nila ginawa dahil lamang sa pagod o presyon. Ginamit din ng rehimen ng mga media upang patatagin ang ganitong kalagayan. Ang mga balita ng mga pag-aresto at parusa ay inilathala ng detalyado. Hindi binanggit ang eksaktong dahilan, ngunit maliwanag na walang sino man ang ligtas sa ilalim ng estado. Ang pagpapakita ng kapangyarihan na ito ay nagsilbing babala. Isang paalala na ang sistema ay hindi nagpapatawad ng mga pagkakamali o pagkaligaw. Ang mga mamamayan ay hinihikayat din na magbantay sa isa't isa. Sa maraming komunidad, ang mga lokal na lider ng partido ay nag-oorganisa ng mga pagpupulong kung saan iniimbestigahan ang mga kilos ng mga kapitbahay. Ang mga hindi dumadalo sa mga opisyal na kaganapan tulad ng mga parada o selebrasyon ng rehimen ay tinitingnan ng may pag-aalinlangan. Ang hindi pagdalo sa isang martsa o hindi paglalagay ng bandila sa bintana ay maaaring ituring na isang akto ng paglaban. Sa mga lugar ng trabaho, ipinagpatuloy ang parehong kontrol. Alam ng mga manggagawa na may mga mata na nagmamasid. Sa mga pabrika at opisina, may mga itinatalagang mga responsableng pampulitika na nag-uulat sa mga awtoridad kung may sinabi ang isang tao na hindi katanggap-tanggap. Ang mga independenteng unyon ay nawala at pinalitan ito ng mga organisasyong kontrolado ng Estado. Dapat ipakita ng mga manggagawa ang pagsunod hindi lamang sa kanilang mga gawain kundi pati na rin sa kanilang pag-iisip. Naubos ang espasyo para sa pribadong buhay. Ang mga kasal ay binabantayan, ang mga pagkakaibigan ay maaaring suriin, at ang mga pagdiriwang ng pamilya, kung marami,
ay nagdudulot ng hinala. Nagsimulang mabuhay sa isang pakiramdam ng patuloy na pagmamasid. Marami ang nagsusunog ng mga liham o nagtatago ng mga aklat na maaaring magdulot ng problema. Ang sariling pagsusuri ay naging bahagi ng araw-araw na buhay. Nalaman ng mga tao na mas mabuting manahimik bago mag-isip kung ano ang nais nilang sabihin. Ang mga banyaga na nakatira sa Alemanya ay isinailalim din sa masusing pagsusuri. Ang mga embahada at mga mamamahayag ay minamanmanan. Ang ilang mga diplomat ay nagulat sa kanilang mga bansa na ang kapaligiran ay tense, na ang mga Aleman ay hindi maglakas loob na magsalita ng malaya. Mula sa labas, makikita ang pagbabago. Ang mga bisita ay tinatanggap ng maingat at ang mga pag-uusap sa mga Aleman ay natatapos agad kapag tinalakay ang mga sensitibong paksa. Hindi rin nakaligtas ang mga artist, manunulat at mga filmmaker sa kontrol na ito. Pinili ng rehimen kung ano ang pwedeng ipinta, isulat o ipakita. Ang mga libro ay isinuri at marami ang tinanggal sa mga tindahan. Isinunog ang mga kopya sa publiko upang magbigay ng malinaw na mensahe. Isa lamang ang katotohanan at iyon ay ang sa partido. Ang mga nagpumilit na magpahayag ng ibang ideya ay pinatahimik, ipinatapon o inaresto. Nagbago ang paraan ng pag-andar ng mga universidad. Ang mga guro na may ibang ideya ay pinalayas. Ang mga kurso ay inangkop upang ituro ang ideolohiya ng rehimen. Inaasahan na ulitin ng mga estudyante ang mga parehong pahayag na naririnig nila sa mga radyo. Ang kritikal na pag-iisip ay pinalitan ng paulit-ulit na pahayag. Ang paaralan ay naging isa pang kagamitan ng kontrol. Bantay din ang relihiyon. Bagamat hindi ipinagbawal ang mga simbahan, inaasahan na makipagtulungan ang mga ito. Ang ilang mga lider ng relihiyon ay tinanggap ang bagong kaayusan, ang iba naman ay sumubok na lumaban. Ngunit ang mga iilang tumutol ay inaresto o pinilit na tumahimik. Itinuro na ang tunay na lider ay si Hitler at ang pananampalataya ay kailangang umangkop sa estado. Ang mga sermon ay minamasdan at ang mga templo ay binabantayan. Ang mga bumabalik mula sa ibang bansa ay ini-interview. Nais nilang malaman kung ano ang nakita nila, kung sino ang kanilang nakipag-usap at kung ano ang kanilang iniisip. Ang pagbiyahe sa labas ng bansa ay naging lalong mahirap. Pati na sa loob ng bansa, ang paggalaw ng walang permiso ay maaaring magdulot ng hinala. Kailangan ng mga dokumento at mga pahintulot. Nais ng Estado na magkaroon ng ganap na kontrol sa bawat galaw ng mga mamamayan nito. Sa maliliit na bayan, mas matindi pa ang kontrol. Magkakakilala ang lahat at ang anumang pagbabago sa ugali ay madaling mapansin. Hindi na kailangan ang isang pulis na magbantay. Sapat na ang isang kapitbahay na mausisa. Naitaguyod ang isang kultura kung saan ang tsismis ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Ang iba ay gumagamit ng mga reklamo upang maghiganti o tanggalin ang mga personal na kalaban. Ang mga media ay nakatuon sa pagpapalaganap ng takot. Bawat linggo, inilalathala ang mga balita na nagpapatibay sa mensahe ng pagsunod. Binanggit ang mga halimbawa ng parusa, mga panloob na kaaway at ang kahalagahan ng pagiging tapat sa partido. Ang mga radyo ay paulit-ulit na nagpapaalala ng mga slogans at ang mga pelikula ay nagpapakita ng mga espiya na nagtataksil sa kanilang bansa. Malinaw ang mensahe, walang ligtas kung mag-iisip ng iba. Sa ganitong paraan, ang lipunan ay nahubog sa pamamagitan ng pagmamasid at parusa. Ang mga tao ay tumigil na magtiwala sa isa't isa. Nagsanay sila sa isang kapaligiran kung saan ang pinakamainam ay ang hindi magpakita. Ang katahimikan at pagsunod ay naging tanging paraan upang mabuhay. Ang takot ay hindi lamang mula sa Gestapo o mga kampo. Ito ay mula sa kapitbahay, sa kaibigan, pati na sa sarili. Mga kababaihan sa ilalim ng nazismo sa pagitan ng duyan, takot at pagsunod. Sa sandaling matatag na ang kapangyarihan ng rehimen, ipinatupad ng mga autoridad ang malinaw na papel na inaasahan nila mula sa mga kababaihan. Itinalaga sa kanila ang isang mahalagang misyon sa pagbuo ng bansa, maging mga ina.
Ang mensahe na paulit-ulit na makikita sa mga poster, opisyal na talumpati at mga klase ay walang pag-aalinlangan, mga anak, pagluluto at pananampalataya. Ang modelo ng kababaihan na itinaguyod ng partido ay ang isang babaeng nakatuon sa bahay na may tungkulin sa pagpapalaki ng susunod na henerasyon at pagpapanatili ng bahay ayon sa mga ipinatutupad na pamantayan. Nagsimulang magbigay ang estado ng mga gantimpala sa mga kababaihan na magkakaroon ng mas maraming anak. Ipinakilala ang mga premyo tulad ng Krus ng Ina na ibinibigay ayon sa bilang ng mga anak. Tanso para sa 4, pilak para sa 6 at ginto para sa 8 o higit pa. Ang mga seremonya ay pampubliko. Nag-aorganisa ng mga kaganapan kung saan pinapalakpakan ang mga ina na parang mga pambansang bayani. Hindi lamang simboliko ang hakbang na ito. Nagbigay din ito ng mga tunay na benepisyo tulad ng mas magagandang pabahay o tulong pinansyal. Kasabay nito, pinipigilan ang mga kababaihan na maghanap ng trabaho. Marami sa kanila ang tinanggal sa kanilang mga pwesto sa mga opisina, paaralan o pabrika upang bigyan ng lugar ang mga kalalakihan. Pinaghandaan ang pagpasok nila sa mga universidad. Ang mga kursong itinuturing na panlalaki ay halos isinara sa kanila. Ang mga patuloy na nag-aaral ay binabantayan ng may pag-aalinlangan. Malinaw ang mensahe, mabuti ang mag-aral kung hindi ito makakasagabal sa tungkulin bilang isang ina. Ipinapakita ng propaganda ang mga imahe ng mga babaeng masaya habang nagluluto, nag-aalaga ng mga bata o nagtatahi. Iniwasan ng mga magasin para sa kababaihan ang mga usapin ng moda upang tumutok sa mga payo tungkol sa pagiging ina, tradisyonal na mga resipe at mga paraan ng pag-aayos ng bahay. Pati na rin ang mga laruan ay nagbago. Ang mga batang babae ay binibigyan ng mga lutuan, manika at mga larong nagpapakita ng mga gawaing bahay. Lahat ng ito ay inihanda upang hubugin ang magiging ina mula sa murang edad. Gayunpaman, hindi lahat ay tinanggap ang papel na ito ng walang pag-aalinlangan. Maraming kabataang babae, lalo na sa mga lungsod, ang nais magtrabaho, mag-aral o mamuhay ng iba. Ngunit nakatagpo sila ng mga legal at panlipunang hadlang. Ang pagsasalita laban sa opisyal na modelo ay maaaring magdala ng mga kahihinatnan. Ang mga nagpumilit na mamuhay ng naiibang paraan ay tinatawag na makasarili o hindi makabayan. Sa ilang mga kaso sila ay binabantayan o kahit tinatanong. Ang mga kababaihan ay isinama rin sa mga opisyal na organisasyon ng partido. Ang Liga ng mga Babaeng Aleman ay nagtipo ng mga kababaihan mula sa iba't ibang edad upang turuan sila kung paano magsilbi sa bansa mula sa kanilang mga tahanan. Ibinibigay ang mga kurso sa pagluluto, pag-aalaga ng bata at pagtatahi. Ngunit kasama rin dito ang paghuhubog ng kaisipan. Pinag-uusapan ng purong lahi ang tungkulin na magpalaki ng malulusog na mga anak at ang kahalagahan ng pagiging tapat sa ideolohiyang Nazi. Sa loob ng mga organisasyong ito, itinatag-uyod din ang pagmamasid. Hinihikayat ang mga kababaihan na mag-ulat kung may makita silang kahina-hinalang gawain mula sa kanilang mga kapitbahay. Kaya marami sa kanila ang naging bahagi ng sistema ng kontrol. Ang iba ay nagawa ito ng kusang loob, ang iba ay dahil sa takot. Ang pribadong buhay ay naging limitado at ang ugnayan sa pagitan ng mga kababaihan ay naging tensyonado. Ang anumang maling pagkakaintindi sa isang komento ay maaaring magresulta sa isang reklamo. Bagamat karamihan sa mga papel ay nakatuon sa bahay, may ilang kababaihan na nagtrabaho sa loob ng sistema. May mga sekretarya sa mga opisina ng partido, mga nars sa mga sentro ng kalusugan ng rehimen at mga supervisor sa mga kampo ng muling paghuhubog. Gayunpaman, limitado ang kanilang pag-angat. Hindi sila pinapayagang magtamo ng mataas na posisyon o makilahok sa mga mahahalagang desisyon. Itinuturing sila bilang mga katulong, hindi bilang mga leader. Ipinatupad din ang isang pisikal na ideal. Ang mga kababaihan ay dapat malusog, malakas, at may hitsurang aryan. Nagsasagawa ng mga medikal na pagsusuri bago magpakasal. Kinakailangan ipakita ng mag-asawa na sila ay karapat-dapat magkaanak. Ang mga sakit na namamana ay dahilan upang pigilan ang kasal.
Sa mga pinakamalupit na kaso, pinahintulutan ng rehimen ang sapilitang pagsterilisa. Lahat ng ito ay ginawa sa ngalan ng pagtatanggol sa lahi. Ang kontrol na ito ay umabot pati sa sexualidad. Ang mga relasyon sa pagitan ng mga babaeng Aleman at mga kalalakihang hindi Aleman, lalo na ang mga Hudyo o Banyaga, ay malupit na pinarusahan. Inakusahan sila ng pagtataksil sa bayan. Ang ilan ay inaresto, ang iba ay pinahiya ng publiko. Ang mga relasyon ay dapat maglingkod sa Estado. Anumang ugnayan na hindi umaayon sa mga opisyal na plano ay pinipilit putulin. Inilunsad din ng rehimen ang mga programa na nagsusulong ng maagang pagpapakasal. Ibinigay ang mga pautang sa mga batang mag-asawa na nais magpakasal. Kung ang asawa ay tumigil sa kanyang trabaho at nag-alaga sa bahay, isang bahagi ng utang ay pinapatawad. Layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang pagbuo ng malalaking pamilya na ayon sa modelo ng Nazi. Sa pamamagitan ng pera, itinataguyod ang isang pamumuhay na nakasentro sa bahay at pagpaparami. Sa kabila ng mga paghihigpit, may mga kababaihan na nakamit ang ilang uri ng visibility. Ang ilan ay nakapwesto sa mga simbolikong posisyon sa mga organisasyong pambabae. Ang iba ay nakilahok sa mga gawaing panlipunan na pinapayagan ng rehimen. Ngunit lahat sila ay may malinaw na hangganan. Hindi sila pinapayagang makialam sa mga mahahalagang desisyon. Ang politika, ekonomiya at militar ay mga larangan na tanging mga kalalakihan lamang ang may karapatan. Ang babae, bagamat nakikita, ay walang sariling tinig. Sa mga tao ng kapayapaan, ang modelo ay nanatiling matatag. Ngunit nang sumabog ang digmaan, nagbago ang mga bagay. Ang pangangailangan ng lakas paggawa ay nag-udyok sa rehimen na baguhin ang ilang mga patakaran. Maraming kababaihan ang tinawag upang magtrabaho sa mga pabrika, opisina o kahit sa bukirin. Ang dating hindi katanggap-tanggap, ngayon naging kinakailangan. Gayunpaman, patuloy na sinasabi ng propaganda na hindi iyon ang kanilang pangunahing papel. Ang mga nagtrabaho ay ginagawa ito sa ilalim ng presyon. Hinihingi sa kanila na gawin ang kanilang mga tungkulin nang hindi isinasakripisyo ang pagiging mga ina o mga asawa na huwaran. Ang dobleng pagsusumikap ay nakakapagod. Inaasahan na aalagaan nila ang kanilang bahay pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Ang rehimen ay hindi nagbigay ng sapat na suporta. Lahat ng pasanin ay nakatambak sa kanila. Gayunpaman, kaunti lamang sa kanila ang nagreklamo ng malakas. Ang takot at tungkulin ay nagpapanatili ng lahat ng ito sa katahimikan. Ang mga kababaihan ay naging biktima rin ng iba't ibang anyo ng kontrol. Ang iba ay pinilit na makilahok sa mga programa ng selektibong pagpaparami. Pinapareha sila sa mga sundalo o mga miyembro ng partido upang magkaanak ng mga tinuturing na dalisay. Hindi lahat ay tumanggap, ngunit malakas ang presyon. Pinapalakas sila sa pamamagitan ng pagsasabing tinutulungan nila ang kanilang bansa. Sa katunayan, ginagamit sila bilang mga kasangkapan ng Estado. Sa mga teritoryong nasakop, ang trato sa mga kababaihan ay mas brutal pa. Ang ilang mga Aleman ay naging mga tagapagbantay sa mga kampo o bilangguan. Ang iba naman ay naging asawa ng mga opisyal sa mga nasakop na lugar. Inaatasan silang magpanatili ng kaayusan, ituro ang mga pagpapahalaga ng rehimen, at magsilbing halimbawa ng ideal na babae. Kailangan din nilang bantayan ang mga lokal na kababaihan at iulat ang anumang kahina-hinalang kilos. Habang umuusad ang digmaan at dumadami ang mga sugatan, naging karaniwan ng makita ang mga kababaihan sa mga papel na dati ay hindi maisip. Ang iba ay nagmamaneho ng mga tram, ang iba naman ay nagtatrabaho bilang mga tagapagbantay. Gayunpaman, hindi ito isang pagkilala, kundi isang hakbang na pang-emergency. Kapag natapos na ang digmaan, inaasahan na sila ay babalik sa bahay. Wala nang usapan ng pagkakapantay-pantay, kundi isang pansamantalang pagpapalit. Ang pagtatapos ng digmaan ay lubos na nagbago ng buhay ng milyon-milyon. Maraming kababaihan ang nawalan ng kanilang mga asawa, kapatid o anak. Ang mga lungsod ay wasak at kailangan nilang muling buuin ang kanilang araw-araw sa gitna ng mga guho.
Nawala na ang rehimen, ngunit lahat ng kanilang naranasan ay nanatili. Ang ilan ay dala ang bigat ng pagiging bahagi ng sistema. Ang iba ay nagsusumikap na lamang mag-adjust sa kung anong kaya nilang gawin. Sa panahon ng mga paglilitis pagkatapos ng digmaan, kakaunti ang mga kababaihan na dinala sa hukuman. Itinuturing silang mga menor de edad kahit marami sa kanila ang aktibong nakipagtulungan. Ang iba ay nakaiwas sa anumang parusa habang ang iba naman ay nakatanggap ng mga magaan na parusa. Sa loob ng mga dekada, ang kanilang papel sa ilalim ng nasyonalismo ay hindi pinansin. Tanging matapos ang maraming taon ay nagsimula itong pag-aralan ng masusing. Ang dati ay ipinagtanggol bilang pagsunod, ngayon ay tinitingnan bilang bahagi na ng makina. Ganito ang buhay sa bahay sa pagitan ng kakulangan, takot at nakasanayan. Sa maraming lungsod, ang pang-araw-araw na rutina ay tila nagpapatuloy, ngunit sa ilalim ng harapang ito, nagsimulang magbago ang lahat nang hindi ito napapansin ng marami. Binago ang mga oras ng klase, ang mga listahan ng mga babasahing aklat, ang mga awit sa mga pampublikong aktibidad at pati na rin ang mga uniforme. Dahan-dahang pumapasok ang mga mensahe ng partido sa mga buletin, sa mga pulong ng mga kapitbahay at sa mga anunsyo sa mga istasyon ng tren. Bagamat bukas ang mga tindahan at patuloy ang mga gawain ng mga tao, hindi na pareho ang kapaligiran. Ang tila nakasanayan ay aktwal na isang progresibong pag-aangkop sa mga bagong alituntunin. Ang propaganda ay tumulong upang mapanatili ang imahe na iyon. Ipinapakita ang mga pamilyang nakangiti, maayos ang pananamit, may pagkain sa mesa, at maayos ang mga tahanan. Ang mga media ay nagsasalita tungkol sa progreso, pagkakaisa, at pambansang pagmamalaki. Lahat ng maaaring magdulot ng takot o pag-aalinlangan ay itinatago. Ang layunin ay ipakita na sa ilalim ng bagong sistema, lahat ay maayos at ang mga tao ay namumuhay ng mas maganda. Ngunit, dahan-dahan nagsimulang lumitaw ang mga restriksyon. Ang ilang mga produkto ay nawala sa mga estante. Ipinakilala ang mga kontrol sa pagbili ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Bagamat sa simula ay hindi ito gaanong halata, sa paglipas ng panahon, naging mas kapansin-pansin. Kinailangan ng populasyon na mag-adjust sa paggamit ng mga kupon para bumili ng tinapay, karne o sabon. Ang kakulangan ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Nagdala ang digmaan ng mas maraming hirap. Ang mga lungsod ay napuno ng mga placard na humihiling na magtipid, mag-recycle o mag-donate ng mga bagay. Ang mga kababaihan ay nagluluto gamit ang kung anong mayroon sila. Gumagawa sila ng mga bagong resipe gamit ang mga pamalit na sangkap. Sa maraming bahay, ang mga damit ay pinapalitan o nire-repair at ang mga bata ay nagmamana ng mga damit mula sa kanilang mga kapatid. Ang pagkonsumo ay nabawasan sa pinakamababang antas. Lahat ay nakatuon sa pagsuporta sa pagsusumikap sa digmaan. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang propaganda na ipinapakita ang lahat bilang positibo. Sa mga balita, sinasabing ang mga sakripisyo ay kinakailangan at ang bayan ng Alemanya ay malakas. Ipinapakita ang mga eksena ng mga pabrika na nagtatrabaho, mga kabataan sa bukirin na tumutulong sa pag-aani at mga inang ipinasikat sa kanilang mga bahay. Ang realidad ay mas matindi, ngunit hindi nagbago ang opisyal na imahe. Ang mga pagbobomba mula sa mga Allied Forces ay nagbago ng pang-araw-araw na buhay. Sa maraming lungsod, ang mga alarm ay tumutunog kahit anong oras. Ang mga tao ay tumatakbo papunta sa mga silungan, minsan ay maraming beses sa isang gabi. Ang pagtulog ay naging mahirap. Ang mga bahay ay nasisira, ang mga serbisyo ay napuputol, at ang pagkain ay lalong naging kulang. Gayunpaman, hinihiling pa rin sa mga tao na manatiling matatag at magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang mga bata ay ipinapadala sa mga bukirin upang ilayo sila sa panganib. Sa teorya, ito ay para protektahan sila, ngunit ginagamit din ito upang turuan sila ng mga pagpapahalaga ng rehimen.
Sila ay nakatira sa mga grupo, nasa ilalim ng pangangalaga, malayo sa kanilang mga magulang. Natututo silang sumunod, maging matigas, at mag-isip bilang mga hinaharap na sundalo o ina. Para sa marami, ito ay isang mahirap na karanasan, bagamat ipinakita ito bilang isang pribilehiyo. Ang mga kababaihan, bukod sa mga gawaing bahay, ay tumanggap ng mga karagdagang gawain. Sila ay nangangalaga ng mga urbanong hardin, nangongolekta ng mga gamit na hindi na ginagamit, at nakikilahok sa mga kampanya ng suporta sa harapan. Nagtatrabaho din sila sa mga pabrika, opisina, o sa bukirin. Bagamat hindi sila kinikilala ng hayagan, ang kanilang pagsisikap ay naging susi upang mapanatili ang lahat habang ang mga lalaki ay nasa harapan. Sa loob ng mga bahay, ramdam ang tensyon. May takot na magsabi ng maling bagay. Ang mga radyo ay tanging naglalabas lamang ng opisyal na nilalaman at ang mga pahayagan ay hindi naglalathala ng mga negatibong balita. Natutunan ng mga tao na hindi magtanong at hindi magkomento. Namuhay sila ng tahimik. Pati sa loob ng pamilya, iniiwasan ang mga delikadong paksa. Walang nakakaalam kung kanino magtitiwala. Marami ang nagtatago ng mga litrato, liham o libro na maaaring ituring na masama. Nagsusunog sila ng mga papel, nagtatago ng mga bagay sa ilalim ng mga aparador. Ang pagmamanman ay palaging naroroon. Maging ang mga bata ay inuulit ang naririnig nila sa paaralan at hindi sinasadya ay maaari nilang ituro ang kanilang mga magulang. Pumasok ang takot sa bawat tahanan. Habang lumilipas ang panahon, ang dating tila pansamantalang sitwasyon ay naging normal na. Ang kakulangan ay hindi na ikinagulat at ang mga pagkawala ng kuryente o tubig ay tinanggap na bilang bahagi ng araw-araw na buhay. Inangkop ng mga tao ang kanilang mga gawi. Nagluluto gamit ang kaunting meron. Nire-recycle ang mga bagay. Pumipila ng mahahabang oras nang walang reklamo. Ito ang bagong normal. Tinanggap kahit hindi gusto. Sa ilang mga lungsod, ang mga kapitbahay ay nag-organisa upang magtulungan. Nagbabahagi sila ng pagkain, tumutulong sa mga pagkukumpuni o nag-aalaga ng mga anak ng iba. Hindi ito mula sa opisyal na inisyatiba, kundi mula sa pangangailangan. Sa kabila ng kontrol ng Estado, ang mga network ng pagtutulungan sa pagitan ng mga ordinaryong tao ay may mahalagang papel. Kung wala ang mga ito, marami ang hindi makakayanan ang tagal ng panahon. Patuloy na ipinapaalala ng mga awtoridad ang kolektibong tungkulin. May mga aktibidad kung saan paulit-ulit na sinasabi na ang bawat mamamayan ay dapat gampanan ang kanilang bahagi. May patuloy na presyon upang hindi magkamali, upang hindi magreklamo, at upang magpakita ng sigasig. Inorganisa ang mga martsa, mga araw ng voluntaryong trabaho, at mga kampanya ng pagkolekta. Lahat ay kinakailangang makilahok at ang mga hindi sumasali ay minamarkahan. Sa bahay, ang mga magulang ay iniiwasan ang magsalita sa harap ng mga anak. Natatakot sila na baka ulitin ng mga ito ang narinig sa paaralan. Nagtatanong ang mga guro, nagsusulat ng tala at ang tila inosenteng usapan ay maaaring magtapos sa isang bisita mula sa mga awtoridad. Ang katahimikan ay naging isang paraan ng proteksyon. Maging ang mga pinakamalapit ay mas pinipiling manahimik kaysa magdala ng panganib. Ang sensura ay nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng libangan. Ang mga pelikula ay kailangang maglaman ng mensahe na positibo o kapaki-pakinabang para sa rehimen. Ang mga dula ay dumadaan sa mga filter. Ang mga banyagang musika ay ipinagbabawal. Tanging ang mga bagay na nagpapalakas ng diwa ng nasyonalismo ang pinapayagan. Gayunpaman, ang ilan ay nagtago ng mga ipinagbabawal na mga disk o libro at pinapakinggan ito ng tahimik. Ang rutina ay mahirap, ngunit maaari ring maging mahulaan. Ang paulit-ulit na araw-araw ay nagdudulot ng pakiramdam ng kontrol. Bagamat namuhay sila na may takot, may mga pagkakataon din ng katahimikan. Ang magluto ng simpleng pagkain, makipagkwentuhan sa kapitbahay o magtahi ng damit ay mga paraan upang mapanatili ang kaunting pagkatao sa gitna ng kontrol at kakulangan. Bawat maliit na galak ay nagiging mahalaga. Habang lumilipas ang mga taon,
Ang mga balita mula sa harapan ay lalong lumalala. Bagamat ang propaganda ay sumusubok itong itago, nagsisimula ng mapansin ng mga tao na hindi maganda ang takbo ng digmaan. Pinag-uusapan sa malumanay na tinig ang mga pagkatalo, ang mga sundalong hindi bumabalik, at ang mga lungsod na nawasak, ngunit walang makakapagpatibay ng anuman. Ang mga opisyal na pinagmumulan ay patuloy na nagbibigay ng mga pinalamutian na mga numero at mga talumpating tagumpay. Ang pagkapagod ay pangkalahatan. Ang mga tao ay pakiramdam na pagod na pisikal at mental. Ang trabaho, ang rationing, ang mga pambobomba at ang takot ay may epekto. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay patuloy na gumaganap ng kanilang tungkulin, hindi dahil sa sigasig, kundi dahil sa nakasanayan o hindi alam kung ano pa ang gagawin. Para sa marami, ang magtiis ay ang tanging pagpipilian. Sa mga huling buwan ng rehimen, lumalala ang sitwasyon. Ang mga bomba ay bumabagsak ng mas madalas, ang mga supply ay halos naubos, at ang kaguluhan ay tumataas. Sa ilang mga lugar, hindi na kayang panatilihin ng mga awtoridad ang kontrol. Kinailangan ng mga tao na mag-isa at maghanap ng paraan. Ang takot sa pagkatalo ay nadagdag sa takot sa mga parusa. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung bumagsak ang rehimen. Ang ilan ay nagsimulang magtago ng mga dokumento, magsira ng mga ebidensya o maghanap ng paraan upang maglaho. Ang iba naman ay naghintay lamang. Ang mga bahay ay nasa guho, ang mga pamilya ay nagkakahiwalay at ang pagkain ay lalong nagiging bihira. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang mga talumpati na nagsasabing tagumpay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng realidad at ng sinasabi sa publiko ay ganap na. Lumaki upang sumunod ang planadong kabataan ng Ikatlong Reich. Mula sa simula, nakita ng mga Nazi ang mga bata bilang susi upang matiyak ang kanilang kapangyarihan sa pangmatagalang panahon. Sa halip na subukang kumbinsihin ang mga matatanda, pinili nilang hubugin ang pag-iisip ng mga bata. Kung maipapanalo nila ang kabataan, magiging tiyak ang hinaharap ng rehimen. Ang mga awtoridad ng partido at ng gobyerno ay nagtuon sa pagkontrol sa buong sistema ng edukasyon. Hindi sila natuwa sa pagpapalit ng ilang mga kurikulum. Nais nilang magkaroon ng buong kontrol sa kung ano ang natututuhan, iniisip at pinahahalagahan ng mga bata mula pa sa simula. Ang mga guro na patuloy na nagtuturo sa tradisyonal na paraan ay tinanggal o pinarusahan. Tanging ang mga sumasang-ayon sa pananaw ng rehimen ang maaaring manatili. Maraming guro, dahil sa takot o paniniwala, ang nagtulungan. Ang mga hindi sumunod ay pinalitan ng mga mas maaasahang tauhan. Ang mga aklat-aralin ay isinulat muli upang ituro ang kasaysayan, biyolohiya, at maging ang heograpiya ayon sa mga interes ng partido. Inalis ang mga akdang isinulat ng mga Hudyo o Banyaga at ipinakilala ang mga material na nagpapakita ng nasyonalismong pagmamalaki at ang kahusayan ng lahing Aryan. Sa mga silid-aralan, palaging pinag-uusapan ang tungkol sa pagsunod sa mga pinuno, pagiging tapat sa bayan, at pagiging handa na magsakripisyo para sa inang bayan. Kahit sa mga karaniwang asignatura tulad ng matematika o agham, isinama ang mga halimbawa na nagpapalakas sa opisyal na kaisipan. Ang mga mag-aaral ay tinuruan kung paano makilala ang mga itinuturing na mabuting mamamayan at ang mga itinuturing na kaaway ng bayan. Inaatasan silang bantayan ang nangyayari sa kanilang mga tahanan at magulat kung ang kanilang mga magulang o kapitbahay ay nagsasalita ng masama laban sa gobyerno. Nagiging bahagi ng sistema ng pagmamasid ang mga bata. Ang pagtuturo ay isa lamang bahagi ng plano. Sa labas ng paaralan, ang mga kabataan ay sinakop ng mga organisasyon ng partido. Ang mga lalaki ay sumasali sa Hitler Youth, samantalang ang mga babae ay pumupunta sa League of German Girls. Ang dating voluntaryo, kalaunan ay naging obligasyon. Sa pamamagitan ng mga laro, paglalakad, mga kanta at mga gawain sa grupo, ipinasok ang mga ideal ng rehimen. Ang mga lalaki ay tinuruan upang maging mga sundalo at leader, at ang mga babae ay tinuruan upang maging asawa at ina ayon sa modelong pamilya
na pinapalaganap ng partido. Ang uniforme ay isang mahalagang bahagi ng sistema. Hindi ito simpleng damit. Ipinapakita nito na bahagi sila ng kilusan. Ang pagsusuot nito ay nagdudulot ng orgulyo, ngunit pati na rin ng presyon. Ang mga hindi nagsusuot nito ay tinuturuan at naapektuhan ang kanilang mga pamilya. Ang pagbibigay galang gamit ang nakataas na braso, ang mga panata at ang mga awit ay paulit-ulit sa bawat aktibidad. Lahat ng ito ay iniisip upang maramdaman ng mga bata na bahagi sila ng isang mas malaking layunin. Isang kapaligirang pinararangalan ng disiplina, dedikasyon at pagsunod. Ang mga gawain na ibinibigay sa kanila ay hindi lamang libangan. Tinuruan sila ng mga kasanayan sa pisikal na lakas, mga teknik sa kaligtasan, at maging kung paano gumamit ng mga armas. Sa napakabatang edad, tinatalakay na nila kung paano magsilbi sa bayan, makipaglaban para dito, at kung kinakailangan, mamatay para dito. Ang papel ng mga babae ay hindi tungkol sa paghahandang militar, kundi sa pagpapalakas ng mga kababaihan para sa serbisyo sa bahay, pagpapalaki ng mga anak at komunidad. Natutunan nila ang pagluluto, unang lunas at kung paano mag-organisa ng tahanan ayon sa mga pamantayan ng partido. Ang layunin ay upang lumaki silang handa upang mag-alaga sa susunod na henerasyon na susunod sa parehong mga prinsipyo. Lahat ng ito ay nagbunga ng isang kapaligiran kung saan ang kabataan ay hindi nakikilala ang ibang realidad. Mula sa pagkabata, pinalilibutan sila ng mga simbolo, mga pahayag at mga tao na inuulit ang parehong mensahe. Walang espasyo para sa kritikal na pag-iisip o upang magtanong sa mga itinuturo sa kanila. Habang lumalaki ang mga bata, inaasahan na dumaan sila sa iba't ibang yugto sa loob ng mga organisasyong pangkabataan. Ang mga lalaki ay nagsisimula sa mga grupo para sa mga batang lalaki, pagkatapos ay pumapasa sa Hitler Youth at pagkatapos ay sa mga preparatoryong seksyon para sa hukbo o SS. Lahat ng ito ay sunod-sunod at planado. Ang mga babae ay dumadaan din sa mga antas. Una, nakakakuha sila ng pangunahing pagsasanay sa League of German Girls. Pagkatapos ay sa mga grupo na nagtuturo kung paano mag-alaga ng mga bata, magpanatili ng isang bahay at magbigay suporta sa mga gawaing pangkomunidad. Wala ni isang pagkakataon na hinihikayat sila na maghanap ng ibang uri ng hinaharap maliban sa kanilang itinakdang papel. Malakas ang presyur ng lipunan. Ang mga hindi nakikisali ay napapalayo. Ang mga magulang ay natatakot na ang kanilang mga anak ay mamarkahan bilang may problema kung hindi sila sasali. Sa maraming kaso, ang mga bata mismo ang nagnanais na sumali upang hindi mawalan ng pagkakataon sa ginagawa ng iba. Ang mga nagpapakita ng kahusayan sa mga grupong ito ay nakakatanggap ng mga gantimpala, pinipili bilang mga pinunong kabataan at pinapayagang kumatawan sa kilusan sa mga pampublikong gawain. Nagdudulot ito ng mataas na katayuan at sa ilang mga kaso, nagbubukas ng mga oportunidad sa gobyerno o sa mga puwersang militar sa hinaharap. Ang mga kampo ng tag-init at mga organisadong paglalakbay ay nagsisilbing mga kasangkapan upang palakasin ang disiplina. Dito, ang mga bata ay gumigising ng maaga, nagsasagawa ng mga ehersisyo, at lumalahok sa mga pagpupulong kung saan pinag-uusapan ng katapatan, sakripisyo at tungkulin. Lahat ng ito ay may layunin, maghanda ng mga kabataan na hindi magdadalawang isip sa pagsunod sa mga utos. Sa kanilang libreng oras, ang mga bata ay inilalantad din sa mga material na idinisenyo ng rehimen. Ang mga pelikula, mga kwento, at maging ang mga laro sa mesa ay inuulit ang mga opisyal na halaga. Hindi lamang ito tungkol sa pagtuturo sa klase, kundi upang gawin ang lahat ng bagay sa kanilang kapaligiran na inuulit ang parehong mensahe. Sa mga pamilya, ang sitwasyon ay nagiging komplikado. Ang ilang mga magulang ay hindi sumasang-ayon sa sistema, ngunit kinakailangan nilang magpakita ng suporta upang hindi mapahamak. Ang iba naman ay nagtitiwala sa rehimen at naniniwala na ginagawa nila ang tama. Sa parehong kaso, ang mga anak ay lumalaki sa isang kapaligirang walang mga salungat na pananaw. Nang magsimula ang digmaan, marami sa mga kabataang ito
ang ganoon na kalalim ang pagkakasangkot sa sistema na hindi sila nagdalawang isip na makipagtulungan. Tumulong sila sa mga gawaing pangangalap, lumahok sa mga martsa, at ang ilan ay ipinadala upang magbantay sa mga ari-arian na tinamaan ng bomba o magbigay ng suporta sa mga ospital. Habang lumilipas ang panahon, ang digmaan ay sumanib na maging ang mga kabataan. Marami ang ipinadala sa mga pinabilis na pagsasanay upang magsilbi bilang mga mandirigma. Ang ilan ay voluntaryo, ang iba naman ay pinilit. Ito na ang susunod na hakbang sa plano na itinakda ng rehimen para sa kanila mula pa noong kanilang kabataan. Malaki ang epekto sa sikolohiya, ngunit hindi pinapayagan na pag-usapan ito. Ang pagpapakita ng kahinaan ay hindi maganda. Ang mga kabataan ay hinihikayat na tiisin ang sakit, kalimutan ang takot, at mag-isip tungkol sa tungkulin. Wala nang espasyo upang pag-usapan ang kalungkutan, kalituhan, o kalungkutan. Sa mga huling buwan ng labanan, habang malapit na ang pagbagsak, nabuo ang mga unit ng labanan na binubuo lamang ng mga kabataan. Ang ilan sa kanila ay hindi pa umaabot ng 15 o 16 na taon. Binigyan sila ng uniforme, armas, at isang misyon. Marami ang hindi nakabalik. Pinalaki sila upang sumunod ng hindi nagtatanong at ginawa nila ito hanggang sa dulo. Pagkatapos ng pagkatalo, nawasak ang sistema. Isinara ng mga pwersang alyado ang mga organisasyon. Ipinagbawal ang mga simbolo, mga uniforme, at mga pagbati. Ang mga batang lumaki sa ilalim ng modelong ito ay nawalan ng mga pamantayan. Hindi nila nauunawaan kung bakit ang lahat ng itinuturo sa kanila ay wala ng halaga. Marami ang nakaramdam ng hiya at ang iba ay hindi alam kung paano kumilos. Ang ilang mga pamilya ay sinubukang burahin ng lahat. Ang iba naman ay nanatiling tahimik. Isang henerasyon na minarkahan ng isang edukasyong naghanda sa kanila upang magsilbi sa isang rehimen na nawala mula sa isang araw hanggang sa isa. Para sa marami, ang muling pagbuo ng kanilang identidad ay naging mahirap. Karamihan sa kanila ay walang tulong upang maproseso ang mga naranasan. Sa mga paaralan, itinuro sa kanila ang ibang kasaysayan, ngunit walang mga kasangkapan upang maunawaan ang pagbabago. Ang kabataan na kanilang naranasan ay nanatiling nakaimbak ng walang mga kasagutan. Wakas ng Reich ang naranasan ng mga sibilyan sa gitna ng guho, takot at katahimikan. Habang patuloy ang pag-usad ng mga tropang alyado at lumalakas ang pambobomba, ang mga sibilyan sa Alemanya ay pumasok sa isang rutina na puno ng kawalang katiyakan at takot. Ang mga sirena ay tumutunog sa lahat ng oras at nasanay ang mga tao na manirahan malapit sa mga silungan. Naging karaniwan ang matulog ng nakabihis, gayon din ang may nakahandang maleta sakaling kailanganing tumakas bigla. Ang mga brownout ay bahagi na ng araw-araw. Sa gabi, bawal magbukas kahit kandila dahil delikado ito. Ang mga bintana ay tinatakpan ng madidilim na kurtina upang walang liwanag na makalabas. May parusa sa mga hindi sumusunod sa mga patakarang ito dahil itinuturing silang naglalagay sa panganib sa lahat. Sa mga pamilihan, parami ng parami ang hirap sa pagkuha ng pagkain. Hindi sapat ang rasyon at marami ang umaasa sa palitan o sa mga koneksyon upang makakuha ng dagdag. Ang mga maswerte ay may kamag-anak sa probinsya na nagpapadala ng mga pakete. Ang iba naman ay pumipila ng matagal para sa kahit anong produkto. Ang sabon, sapatos at kahit toilet paper ay naging mga bihirang gamit. Ang mga babae ay tumatahi ng damit gamit ang kung anong mayroon at paulit-ulit na inaayos ang swelas ng sapatos. Ang mga bata ay nagsusuot ng natitirang damit kahit ito ay sira o maliit na. Matatag pa rin ang propaganda. Ang mga dyaryo ay patuloy sa pagsasalita tungkol sa paglaban at tagumpay kahit alam ng lahat sa lansangan na malapit na ang wakas. Gayunpaman, marami pa rin ang nagpapanggap na may tiwala dahil sa takot na maisumbong. Walang nakakatiyak kung sino ang mapagkakatiwalaan, kaya't lalo pang naging tensyonado ang pamumuhay. Sa malalaking lungsod tulad ng Berlin o Hamburg, winasak ng pambobomba
ang buong mga distrito. Natutulog ang mga tao sa mga estasyon ng metro, sa mga basement o kahit saan mang lugar na maaaring magbigay ng kaunting proteksyon. Ang iba ay hindi na naglalakas loob lumabas kahit sa araw. Ang ingay ng mga eroplano ay nagdudulot ng matinding sindak. Sinusubukan ng mga lokal na awtoridad na panatilihin ang kaayusan, ngunit lalo itong nagiging mahirap. Marami sa mga pulis at opisyal ay tinawag na sa front o hindi na nagpapakita. Sa halip, ang mga miyembro ng partido ang nagtatangkang kontrolin ang sitwasyon, ngunit kadalasan ay hindi sila nagtatagumpay. Lumakas ang takot sa mga dayuhan. Kumakalat ang usapan tungkol sa maaaring gawin ng mga Sobyet kung makarating sila at lalong nadagdagan ng pangamba. Ang mga kwento ng panloloob at pang-aabuso ay nagdulot ng paranoia. Mas piniling tumakas ng ilang pamilya patungong kanluran kaysa hintayin ang hukbong pula. Kasabay nito, patuloy pa rin ang rehimeng magpataw ng bitay sa mga itinuturing na traidor o tumakas. Isinabit ang mga sundalo dahil sa pagsuway sa utos at ang mga sibilyan dahil sa panghihina ng moral. Maraming bangkay ang iniwang nakasabit sa poste na may mga karatulang nakasabit sa leeg bilang babala. Hindi naiiba rito ang mga bata. Marami sa kanila ang nakakita ng mga bagay na hindi dapat masaksihan. Naglalaro sila sa guho, naghahanap ng pagkain kung saan pwede, at natutong gumalaw sa gitna ng kaguluhan. Naputol ang kabataan ng mga batang ito dahil sa isang realidad na hindi nila maunawaan, ngunit naging bahagi na ng kanilang buhay. Sa gitna ng pagkawasak, sinikap pa rin ng ilang tao na panatilihin ang mga rutina. Mayroon pa ring pumapasok sa trabaho kahit wala ng opisina. Ang iba ay nagbubukas ng maliliit na impormal na tindahan para makipagpalitan ng produkto. Dahil sa pangangailangan, ang pagkamalikhain ay pumalit sa mga tuntunin. Napuno ang mga simbahan, hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Naghahanap ang mga tao ng kahulugan, paliwanag o kahit kaunting kaaliwan. Iniiwasan sa mga sermon ang pagbanggit sa rehimen at sa halip ay nakatuon sa pag-asa. Isa itong paraan ng paglaban ng hindi tahasang sinasabi. Ang mga huling araw ang pinakamatindi. Wala ng pagkain, wala ng transportasyon, at lubos na ang takot. Puno ang mga estasyon ng mga taong gustong tumakas, ngunit wala ng mga tren. Napuno ang mga kalsada ng mga karwaheng hinihila ng kabayo at mga taong naglalakad na ang tanging suot ay ang damit sa kanilang katawan. Nang marinig na patay na si Hitler, marami ang hindi naniwala. Ang iba ay inisip na ito ay isang panlilinlang upang linlangin ang kalaban. Ang balita ay hindi tinanggap ng may ginhawa, kundi may dagdag pang pagkalito. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari o kung sino ang mamumuno. Unti-unti, naging malinaw ang pagsuko. Nagpalit ang mga bandila, nagsimulang magpatrolya ang mga sundalong kaaway sa mga lansangan at iniutos ang pagsuko ng mga armas. Lumabas ang mga tao mula sa mga silungan ng may pag-iingat. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba'y nakatingin lamang, hindi tiyak kung ligtas na ba sila o kung darating pa ang mas masahol. Natagpuan ng mga tropang alyado ang isang bansang wasak. Wasak ang mga bahay, bagsak ang mga ospital at libu-libong tao ang walang pagkain ni tubig. Walang kuryente sa maraming lungsod at hindi na gumagana ang mga telepono. Ang mga pangunahing pangangailangan ay kulang at walang nakakaalam kung kanino lalapit. Nagdala ng kaunting kaayusan ang mga mananakop, ngunit may dala rin silang mga bagong patakaran. Ipinagbawal ang mga simbolo ng dating rehimen, isinara ang mga opisina ng partido at nagsimula ang mga pag-aresto. Maraming sibilyan ang nakasaksing inaaresto ang kanilang mga kapitbahay, mga dating opisyal o kahit mga guro. Nag-ugat ang hiya sa kapaligiran. May mga nagtatangkang alisin ang mga ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa partido. Sinusunog ang mga uniforme, itinatago ang mga dokumento at sinisikap na hindi mapansin. Ngunit laging may isang taong nakakaalala kung sino ang nagsabi ng ano o kung sino ang nagsumbong sa kanino. Lalo pang nagdusa ang mga babae. Marami sa kanila ang inatake ng mga sundalong kaaway, lalo na sa silangan. Pabulong ang usapan tungkol sa sinapit nila, ngunit alam iyon ng lahat. Nanahimik ang mga biktima,
puno ng takot at walang masasandalan. Isa itong malalim na sugat na matagal bago gumaling. Naiwan ang mga batang ligaw, ang ilan ay naulila, ang iba naman ay nag-iisa sa mga wasak na lungsod. Nagsaayos ang mga autoridad ng alyado ng pansamantalang mga ampunan at nagsimulang maghanap ng mga kamag-anak. May mga pagkakataong inampon ang mga bata nang hindi alam kung buhay pa ang kanilang mga magulang. Hindi natapos ang gutom sa pagtatapos ng digmaan, naubos na ang mga supply at hindi pa rin gumagana ang transportasyon. Nakasalalay ang lahat sa tulong mula sa labas na dumarating ng dahan-dahan. Ang pagpila para sa tinapay, gatas o gamot ay naging bahagi ng araw-araw sa loob ng maraming buwan. Sa maraming lugar, nagsimulang mag-organisa ang mga sibilyan para mabuhay. Nilinis nila ang mga kalye, inayos ang mga bubong at pinaghati-hatian ang kung anong meron. Mas mabilis na nakaahon ang maliliit na komunidad habang sa mga lungsod ay nanatili ang kaguluhan. Hindi bumabalik ang mga bilanggong sundalo. Nagsusulat ang mga pamilya ng mga liham, pumupunta sa mga opisina ng Pulang Cruz, ngunit walang natatanggap na sagot. Lumipas ang mga buwan, maging ang mga taon, bago napalaya ang ilan. Ang iba ay hindi na muling bumalik. Walang nagbibigay ng paliwanag. Muling nagbukas ang mga paaralan gamit ang mga bagong aklat, bagong guro at bagong patakaran. Nakakarinig ng ibang aral ang mga bata, ngunit hindi pa rin nila nakakalimutan ang mga itinuro sa kanila noon. Mahirap maintindihan kung alin ang totoo at alin ang hindi. Marami ang nanatiling may mga tanong habang buhay. Itinulak ng mga autoridad ng alyado ang isang proseso ng pag-aalis ng impluensya ng nasismo. Lahat ay tinanong. Miyembro ka ba ng partido? Dumalo ka ba sa mga pagpupulong? Nagsumbong ka ba ng isang tao? Ang mga sagot ang nagtatakda kung makakatrabaho ka, makakapagturo, o makakapagpatakbo ng negosyo. May mga nagsinungaling at nakaligtas, at may mga nagsabi ng totoo, ngunit pinarusahan. Hindi palaging malinaw ang hustisya. May ilan na pakiramdam ay nakatakas, ang tunay na may sala, habang ang iba ay nagbayad para sa maliliit na bagay. Sa kabila ng lahat, unti-unting nagpatuloy ang buhay. Bumalik ang mga tren, muling itinayo ang mga bahay, nagbukas ang mga tindahan. Sinikap ng mga tao na makalimot, ngunit hindi ito madali. May mga pagkawala, mga alaala, at mga sugat na hindi nakikita, ngunit naroon pa rin. Sa mga sumunod na taon, iniiwasan ang pag-usapan ang nakaraan. Marami ang nagkunwaring walang nangyari. Matagal bago nagsimulang lumabas ang mga salaysay, mga alaala, at mga panayam. Ang henerasyong lumaki sa digmaan ay nahuli sa pagkukuwento ng kanilang naranasan. Ang naiwan ay isang bansang iba na. Bumagsak ang lumang kaayusan at ang darating ay hindi tiyak. Ang mga sibilyan, mga bata, mga ina at matatanda na nakaligtas ay may dalang karanasang hindi itinuturo sa mga aklat ngunit tumatak sa bawat sulok ng bansa. Isang tinig sa gitna ng milyon-milyon, ang lihim na talaarawan na nagsalaysay ng lahat. Si Friedrich Kellner, isang kawani ng hukuman sa lungsod ng Laubach, ay nagsimulang magsulat ng kanyang talaarawan noong 1939. Mula pa sa simula, itinala niya ang bawat bagay na kanyang nasaksihan o narinig. Hindi siya sumusulat para sa iba, kundi para sa kanyang sarili, upang mag-iwan ng tala ng mga nangyayari habang ang mundo ay waring nawawala sa katinuan sa kanyang paligid. Ang mga unang tala niya ay tumutukoy sa kung paanong tinatanggap ng karaniwang mamamayan ang lahat ng walang pagtutol. Binatikos niya ang kakulangan sa sariling pag-iisip at ang pagiging madaling ulitin ng marami ang sinasabi sa mga talumpati o sa mga pahayagan. Nakikita ni Kellner ang panganib sa ganitong asal at isinusulat niya ito. Nang salakayin ng Alemanya ang Polonya, isinulat niya na ito ay isang digmaan ng pananakop na ikinubli bilang pagtatanggol. Alam niyang hindi totoo na ang mga Polako ang unang umatake. Pinakikinggan niya ang mga usapan sa kalsada, ang propaganda, at inihahambing ito sa mga bagay na alam niya mismo. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas matindi ang laman ng talaarawan. Isinulat niya kung paanong sinasala ang mga balita, kung paanong iisa lamang ang bersyon ng mga pangyayari na inilalabas sa radyo.
at kung paanong natatakot na ang mga tao na magsalita ng malakas. Walang nakasisiguro kung ang isang kapitbahay ay maaaring magsumbong dahil sa maling pagkaunawa sa isang komento. Isinusulat din niya ang mga naririnig mula sa mga sundalong bumabalik mula sa digmaan. May mga kwento ng pagbitay, pandarambong at pang-aabuso. Kahit na hindi ito ipinapahayag sa publiko, kumakalat ito na parang mga bulong sa mga bayan. Hindi binabaliwala ni Kellner ang anuman, lahat ay isinusulat niya. Minsan, siya mismo ang nakikipag-usap sa mga taong bumabalik mula sa mga sinakop na lugar. Ang mga salaysay nila ay labis niyang ikinagulat. Maramihang pamamaslang, winasak na mga nayon, buong pamilyang nawawala. Para sa kanya, hindi ito mga pinalabis na kwento, kundi mga katotohanang tinakpan ng opisyal na laylayan. Hindi lamang tungkol sa mga krimen sa labas ng Alemanya ang kanyang binabanggit. Binatikos din niya ang mga nangyayari sa loob ng bansa. Isinalaysay niya kung paanong may mga kapitbahay na sinasamantala ang kalagayan, nagsusumbong dahil sa inggit o nakikinabang sa pagkaalis ng iba. Para kay Kellner, hindi lamang ang pamahalaan ang may kasalanan, kundi pati na rin ang mga taong nagpapalakas dito sa pamamagitan ng kanilang pananahimik o pakikipagtulungan. Nang ipatupad ang mas mahigpit na mga pagbabawal tulad ng mahigpit na rasyon, isinulat niya ito. Isinalarawan niya kung paanong humahaba ng sobra ang pila ng mga tao, kung paanong nawawala ang mga pangunahing produkto, at kung paanong nagiging alternatibo ang itim na pamilihan upang makaligtas. Patuloy ang panunupil. Itinatala ni Kellner ang bawat di makatarungang pag-aresto, bawat biglaang pagkawala ng mga kakilala, bawat bagong kautusang lumilimit sa mga kalayaan. Sinabi niyang naging isang kulungang walang rehas ang Alemanya. Hindi lahat ay sang-ayon sa rehimen pero marami ang nananahimik. Nauunawaan ito ni Kellner, ngunit kanyang ikinalulungkot. Sabi niya, hindi maaaring ang takot ang maging dahilan ng lahat. Para sa kanya ang pagsusulat ay ang kanyang paraan ng paglaban, kahit siya lamang ang bumabasa nito. Sa mga pinakamatinding taon ng digmaan, hindi siya tumigil sa pagsusulat. Kahit na lumalapit na ang pambobomba, kahit na lalong lumalala ang kalagayan, patuloy na lumalago ang kanyang talaarawan. Itinala niya ang mga pangalan, mga petsa, mga detalye. Alam niyang maaaring maging mahalaga ang lahat ng ito sa hinaharap. Binatikos niya ang bulag na pagsunod, ang kakulangan sa pagninilay, at ang hungkag na nasyonalismo. Para sa kanya, hindi lumalaki ang Alemanya. Unti-unti itong winawasak mula sa loob. Malinaw niyang nakikita ang mga bagay na ayaw makita ng iba. Noong 1942, isinulat ni Kellner ang tungkol sa mga bulong-bulungan na hindi na gaanong lihim, ang sistematikong paglipol sa mga Hudyo. Hindi siya gumagamit ng palamuti sa wika. Sinabi niyang ang mga naririnig niya tungkol sa mga tren, mga kampo at mga silid-gas ay hindi maaaring imbento lamang. Nagtatanong siya kung paano naging posible na maraming tao ang nakakaalam ngunit walang gumagawa ng anuman. Sa taon ding iyon, inilarawan niya kung paanong may isang babaeng nagsabi sa kanya na ang kanyang pamangkin, isang sundalo sa silangang front, ay nakasaksi sa pamamaslang ng libu-libong tao. Isinulat ni Kellner ang lahat, ang mga putok ng baril, ang mga hukay, ang pinilit na pananahimik. Para sa kanya, wala nang alinlangan sa mga nangyayari. Hindi lamang siya sumusulat tungkol sa iba. Isinusulat din niya ang kanyang nakikita sa kanyang paligid. Ang mga lokal na Aryano na lalo pang napupuno, ang mga bakanteng bahay ng mga nawawalang pamilya, ang mga negosyo na napapalitan ng may-ari matapos ang isang reorganisasyon. Ang mga bagay na dati ay normal ay naging baluktot na halos walang nakapansin. Hindi pinipigil ni Kellner ang kanyang mga puna. Isinulat niya na ang sambayanang Aleman ay hindi biktima, na mas marami silang alam kaysa sa kanilang inaamin. Itinuturo niya ang pagkukunwari, ang kawalan ng pagkilos, at ang pagiging mapagsamantala ng mga nagpapanggap na wala silang alam habang nakikinabang sa sistema. Sa kanyang talaarawan ay hindi lamang paratang ang nilalaman. Ipinapakita rin niya ang kanyang pagkadismaya. Nagtatanong siya kung anong kinabukasan ang naghihintay sa Alemanya matapos ang lahat ng ito.
Isinulat niya na kahit manalo pa sa digmaan, napakataas ng naging halaga na wala ng anumang makapagdudulot ng katarungan sa mga nagawa. Sa tuwing may balita tungkol sa mga bagong tagumpay, siya ay nag-aalinlangan. Tinitingnan niya ang mga mapa, nakikinig sa mga pag-uusap sa kalye at inihahambing ang lahat sa kanyang lohika. Isinusulat niya na ang pagkatalo ay usapin na lamang ng panahon, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Noong taong 1943, nagsimulang tumindi ang pambobomba sa mga lungsod ng Alemanya. Isinulat ito ni Kellner ng detalyado. Mga gusaling winasak, mga ospital na walang kagamitan, mga batang walang paaralan. Bagamat hindi niya ipinagdiriwang ang pagdurusa, sinabi niyang ito ay tuwirang bunga ng itinanim ng bansa. Nagsimula rin siyang mapansin ang mga pagbabago sa mga tao. Ilan sa mga dating masugid na taga-suporta ng rehimen ay nagsimulang bumulong ng pagtutol, ngunit hindi niya sila pinatatawad. Sinabi niyang ang huling pagsisisi ay hindi binabago ang nakaraan at marami sa kanila ay nagbago lamang ng opinyon dahil sa takot na mawalan. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagsusulat. Bawat pahinang idinaragdag sa kanyang tala-arawan ay isang paraan ng pakikipaglaban sa pagkalimot. Sinabi niya na kung sakaling may magbasa nito balang araw, mauunawaan ng mambabasa na hindi lahat ay naging kasabwat, ngunit hindi rin kasing dami ng nais ipaniwala ang tunay na inosente. Sa mga huling buwan ng digmaan, bihira nang magsulat si Kellner. Napapalibutan siya ng kaguluhan. Mga tropang tumatakas, magugulong utos, mga sibilyang takot na takot. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagtatala ng kaya niyang isulat. Isinulat niya tungkol sa mga sundalong Ruso, tungkol sa mga usap-usapang maramihang pagpapakamatay, tungkol sa mga huling talumpating puno ng kawalan ng pag-asa. Nang mabalitang patay na si Hitler, isang pangungusap lamang ang isinulat ni Kellner. Sa wakas, wala na ang halimaw. Hindi siya nagdiwang, bagkus ay itinala lamang ang isang katotohanang para sa kanya ay huli na. Pagkatapos ng pagbagsak ng rehimen, isinulat niya ang pagdating ng mga puwersang aliado, ang mga interogasyon sa mga sibilyan at ang mga unang pagtatangkang muling buuin ang nawasak. Isinulat din niya kung paano ang maraming kapitbahay ay nagpapanggap na wala silang alam, kung paanong ang ilan ay sinusubukang itago ang kanilang nakaraan, at kung paanong ang mga dating kasapi ng partido ay nagsasalita na ngayon na parang simula pa lamang ay tutol na sila. Isinara niya ang kanyang tala-arawan na may halong pagkadismaya at paninindigan. Hindi siya naniniwalang magbabago agad ang bansa, ngunit may tiwala siyang ang kanyang mga isinulat ay magsisilbing patunay ng mga naranasan. Ang kwadernong iyon, isinulat ng palihim at itinago sa loob ng maraming taon, ay naging patunay ng araw-araw na buhay sa ilalim ng rehimen ng Nazi. Hindi ito isinulat ng isang makapangyarihang tao, kundi ng isang karaniwang tao na nakamasid sa mga pangyayari at nagpasyang ikwento ang lahat ng walang pag-aatubili. Sa pagtatapos ng rehimen ng Nazi, ang naiwan ay hindi lamang mga lungsod na wasak at pamilyang nagkahiwa-hiwalay, kundi isang henerasyong tinatakan ng mga taon ng ganap na kontrol, tuloy-tuloy na pagbabantay at sapilitang pananahimik. Hindi lang ito tungkol sa mga batas o talumpati mula sa kapangyarihan. Ito ay naging isang paraan ng pamumuhay kung saan bawat kilos, bawat salita, bawat araw-araw na pasya ay dumaraan sa isang pansala mula sa itaas. Ang mga kababaihan ay pinilit na magpalaki ng mga anak ayon sa mahigpit na patakaran. Ang mga bata ay natutong sumunod bago pa man matutong mag-isip, at ang mga matatanda ay namuhay sa pagitan ng takot, propaganda at paninira. Nang gumuho ang lahat, libo-libo ang nagtangkang bumalik sa normal, ngunit hindi na nila alam kung ano iyon. Nanatili ang mga alaala, nandoon pa rin ang mga kapitbahay, at ang mga dating gawain ay naging isang bagay na ayaw nang balikan ng marami. Karamihan ay tumahimik, ang ilan ay nagkaila, at iilan lamang ang nagsulat ng kanilang mga nasaksihan. Hindi lahat ay may sala, ngunit halos wala ring lubusang walang kinalaman. At bagamat natapos ang rehimen, nanatili ang mga epekto nito
sa pinakapayak na bagay, kung paano namuhay, kung paano sumunod, at kung paano sinubukang magpatuloy.